Hello, good morning to everyone. Magandang umaga. Meron lang ako i-share sa inyo na pwede ninyo ako ipayuhan. Tungkol ito sa pamilya ng anak ko na namatay. Sa buhay pa yung anak ko, kaming magpapamilya, mga kapatid niya at ako ang nagsusuporta hanggang sa nagkasakit siya, hanggang sa nagkaanak siya. Hanggang dumating ang araw na siya ay yumao, ang buong pamilya niya, may dalawa siyang anak, yung asawa niya hindi sila kasal. Magmula nung nasa tiyan yung mga bata, kami na nagsusupport, kami nang bumubuhay. Mga gatas, diaper, sa hospital, sa pagbubuntis, lahat ng pangangailangan niya, sa doktor, check up, lahat. Kahit na mga panty pa niya, shampoo, lahat ng gagamitin niya, kami na ang gumasto. Sa loob ng 9 na taon, kami talaga ang bumuhay sa kanila. Lahat. Kung nagkakapera naman siya, hindi naman siya gumagasto. Parte sa mga gastuhan sa bahay, lahat hanggang sa nag-aral mga bata, kami lahat. Number 1, ako ang gumagasto. Sa uniform, sa pamasahe, sa project akong gumagawa, lahat. Lahat ng mga pangangailangan nila, binibigay namin. Kasi nandito rin siya, nakatira sa amin. One day, na umuwi ako sa Bataan, sa amin, dahil namatay ang kapatid ko, ang ate ko. Merong nangyari na hindi pagkakaintindihan sa asawa ng anak ko rin at saka yung manugang kong hilaw na parang kung sino umasta. Doon umuwi siya sa kanila at hindi ko alam kung ano yung ginawa niya mga kwento para magalit din yung mga kapatid niya, yung mga kanya kung ano. Kasi number 1 yan na sinungaling, gumagawa-gawa ng kwento. Ikaw na manugang, yan manugang ko na yan. Kasi wala na yung anak ko, manugang ko. Inisip ko siya na parang tunay kong anak dahil naka-promise ako bago yumaw ang aking anak na aalagaan ko yung mga anak niya kahit yung asawa niya. Kahit na hindi sila kasal, inisip ko siya na ang anak ko. Pero sa haba ng panahon na pagsasama namin, parang lumalaki ang ulo. Kahit na pambili lang ng mga mumurahin na tulad ng pisong asin, hanggang tumating ng 5 pesos na asin, hindi niya makuan sa sarili niyang bulsa, hihingi pa rin siya dito sa akin. Lahat ng bagay, bawat kilo, dito humihingi sa akin. Kahit yung parte sa kanyang mukha, ako rin ang bumibili. Nakakabili din siya ng paminsan-minsan kung binibigyan siya sa kanyang mga kapatid. Yung mga apo ko, mahal ko yan. Mahal na mahal ko yan. Maging sa binyag niya, nagkatay ako ng baboy. Kahit sa birthday, nagkatay. Kahit na walang pera, ginagawan ko ng pamamaraan para makaselebrate lang mga bata. Kahit na mahirap, iyan ay binibigyan ko ng panahon para maka-enjoy sila, kagaya ng mga sa Kido Kids, mga swimming sa resort. Iyan ay binibigay ko sa kanila. Sa katunayan nga 2 sako ang laruan ng mga apo ko. Pero yung nanay niya walang utang loob. Sa kabila ng pagsusuporta ko sa kanila, ipinagkalat pa na kahit piso daw hindi ko binibigyan ng pera. Ano lang nang gagawin niya dito na siya na ang binubuhay namin.
Lahat ng gusto niya, binibigay namin. Tapos gusto niya, hingi pa siya ng pera. Kahit hindi siya humihingi ng pera, binibigyan ko naman yan. Inaabutan naman namin. Magmula sa anak ko na lalaki, binibigyan ng mga para kuan yung mga pamangkin niya, sa mga lolo niya, sa mga tita niya, sa mami che niya, binibigyan yung mga apo ko ng mga pera, damit, kahit na ano, binibigyan yan. Lalong lalo na ako, lahat, sapatos, uniform, lahat, ako, binigyan ko yan. Nagtataka nga ako bakit nasabi niya kahit piso hindi namin siya binibigyan. Palamunin na nga siya Hindi naman sana siya kasama sa aming suporta kasi hindi siya kasal sa aming anak. Ang aming obligasyon, ang aming apo. Tutulong at tutulong kami pero hindi naman na lahat ng pangangailangan nila kaysa saka siya obligasyon namin. Kasi hindi naman namin gusto na kami lang may gusto na mag-asawa sila Obligasyon din niya na bigyan niya rin ng kung anong pangangailangan ng kanyang anak. Tulad ng malalaki na yung anak niya, wala siyang plano na magtrabaho. Wala siyang plano na sabi ko sa kanya na pwede siya maghanap ng trabaho. Nandito lang naman din yung mga bata, ako magbabantay. Pero ang sinabi niya, hindi daw niya ipagkakatiwala ang mga bata dito sa amin. Kasi daw inaapi namin. Paano namin inaapi ang bata? Bakit niya nasabi na inaapi namin ang mga bata? Na ang ganda-ganda ng kalagayan ng mga bata dito sa amin. Apo ko yun, bakit ko aapihin yun? Pamangkin ng mga anak ko yun, bakit niya aapihin yun? Sa totoo, binibigay namin ang lahat-lahat Kaya nga, kayo na lang humusga sa babaeng ito na abusado. Malaking ulo, walang utang loob. Lahat-lahat. Siguro kahit kayo makakapagsabi kayo na wala talaga siyang utang loob. Kasi sa susunod na linggo, hinihiram lang namin ng bata 3 araw para makasama namin mabanding. Ayaw niyang pumayag. Ayaw niya pumayag sa kabila ng 9 na taon na aming pagbubuhay sa kanila. Ayaw niya pumayag. Nakapaka-selfish ng babaeng to Selfish, walang utang loob, sinungaling, lahat nasa kanya na. Kung ano yung kapandak niya, iyan yung pinakamataas na pride. Parang sino siya? Parang sino na dito nga sa amin, umaasa lang siya Hindi nga siya makagasto ng sarili niyang pera Kung binibigyan nga siya ng pera ng mga kapatid niya, sinisipti lang niya ang kanyang pera Hindi nga siya makabili ng bigas Kahit pang ulam nga, hindi nga makabili ng bigas. Kung may mga ayuda nga dyan, yung kagaya ng mga sa mga solo parents, nakatanggap siya ng 6,000, 4,000 ba yun? Nakabili ba siya ng bigas dito sa amin? Wala. Kahit na pang ulam, wala. Hindi ako umihingi sa kanya kasi iniisip ko rin siya na wala siyang trabaho. Pero makasarili talaga siya, selfish talaga siya. Tapos gusto niya, papiliin pa niya ako. Babalik daw siya dito sa bahay kung si Gian ay wala dito. Sino ba siya? Kung yung anak ko umaamin siya kung ano yung pagkakamali siya, pero hindi siya marunong umamin sa kanyang pagkakamali. Parang hinigitan pa niya yung Diyos Tapos nakikinig pa siya sa kanyang ate na sulsulera. Nasasabi niya, wag mo ipakita ang mga anak mo kahit anino sa kanila. Parang siya ang bumuhay sa mga bata Sa totoo lang, hanggang iri lang siya Siya lang ang nagdala ng 9 na buwan at umiri sa mga bata. Pero hindi siya ang bumuhay sa mga bata. Kami ang bumuhay sa bata. Kami ang gumasto lahat. Lahat ng pangangailangan ng mga bata ibinigay namin. Kahit na pangangailangan niya ibinigay namin.
kulang ang 9 na buwan ng pagdadala niya sa bata sa kanyang tiyan at sa pag-iri niya. Sa 9 na buwan ay sa 9 na taon na pagsuporta namin at pagbigay namin sa kanila. Hindi naman siya inaapi dito eh. Mas minahal ko nga siya kaysa sa aking mga sariling anak eh. Pero lumaki ang ulo niya eh. Abusado, sinungaling. Alam mo yan. Ginawa ko ang bidyong to kahit dumating ang panahon na mawala ang Facebook, mawala, i-upload ko to sa YouTube. Para makita rin to sa mga bata pagdating ng panahon na sila ay lumaki na. Para malaman ng mga bata kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagmahal talaga sa kanilang tunay. Hindi ko naman inaalis na mahalin sila ng mga side nila sa kanilang ina. Ang sa amin lang, dahil yun ay bundok, mahirap ang buhay doon. Hindi lahat ng gusto nila ay nakukuha nila, hindi kagaya dito sa amin. Kahit na mahirap kami, ginagawa namin ng paraan para yung mga bata ay lumigaya at sumaya at safety rin dito sa amin. Yun yung pinagdadamot ng kanilang utang, walang utang na loob ng kanilang ina. Kayo na po humusga. Marami pa po akong dapat i-share sa inyo.